social media, wag ho tayong tumigil sa ating mga panawagan para pag-resignin si Marcos Jr. at maipalit natin ang ikalawang Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ho ang nasa konstitusyon at yan dapat ang masunod. Hindi tayo babayag na patuloy na uupo itong si Bongbong Marcos at 10 ng kanyang mga alipores at ang buong pamilya ng Marcos Romualdez na mga magnanakaw at sindikato. Sabi nga ni Eric, pati ang lansang at ang tamtax ay gusto na po nilang smuggling at gusto na po nilang kontrolin ang presyo sapagkat na-control na po nila at na-manipulate na po nila ang presyo ng bigas, sibuyas at lahat na produktong agrikultura. Hindi po tayo papayag ng ganito. Hindi tayo papayag na nakawin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Hindi tayo papayag na gahasain nila ang bansang Pilipinas. Baka po pagdating po ng 2028, wala na ho tayong budget. Wala na ho tayong pera. Paano na? Saan tayo kukuha? Uutang na naman. Ang laki-laki na ng utang ng bansa natin. May nakita ho ba tayo magandang proyekto ni Bongbong Marcos? Meron daw, pag nanakaw. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi sana masama na umutang kung may nakikita ka ng mga proyekto. Maraming pagbabago, pero sa ngayon wala. Ang marami yung ninanakaw sa kaban ng bayan natin at idinadala, nilalagay sa maleta para i-deliver sa mga putang ng mga politiko na yan. Hindi ho tayo papayag ng ganon, mga kababayan. Noong nakaraan ho, nandito rin tayo, noong nakaraang taon. Nandun din tayo sa Villamor na dinala ho nila si Pangulong Duterte doon sa Dahig. At ngayon, sana ang panalangin na sambayan ng Pilipino ay mapagbigyan na ang interim release ni Pangulong Duterte. Yun! Dahil mga kababayan, hindi ho tama na ang isang Pilipino ay ipadala sa ibang bansa para doon litisin. Umagana ho ang saligang batas natin dito sa Pilipinas. At kailan papanagutin itong mga hinayupa na nagpadala kay Pangulong Duterte sa Dahig? May araw din kayo. Hindi matutulog ang mga Pilipino sa mga kalokohang pinagagagawa nyo. Marcos Jr., mag-resign ka na. Ito ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Sa mga nanonood po, sa mga vloggers natin ngayon, sa mga social media, wag ho tayong tumigil sa ating mga panawagan para pag-resignin si Marcos Jr. at maipalit natin ang ikalawang Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ho ang nasa konstitusyon at yan dapat ang masunod. Hindi si Tito Soto, hindi si Ramon Ang, si Vice President Inday Sara Duterte lamang ang dapat nating ipalit. Wala nang iba. Baka magkaleche-leche tayo, di ba? Kung ano ang nasa konstitusyon, yun ang susundin natin. Muli po, mga kababayan, ang laban po sa korupsyon ay hindi ko lamang laban. Hindi lamang laban ni Ka Eric, ni Ma'am Karen, laban ng mga matitulong vlogger. Ito po ay laban ng bawat Pilipino na tumatayo, na ayaw sa pagnanakaw sa ating gobyerno. Ito ay laban nating lahat dahil dugo, pawis natin ang binabayad natin sa mga buwis natin. Hindi natin pwedeng ipanakaw ang pera ng bayan sa mga politiko. Maawa kayo sa kinabukasan ng mga anak nyo at sa darating na henerasyon. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po. Salamat po, Ka Eric. Brother! Nakaupo sa pwesto! Kaya hindi tayo babayag na patuloy na uupo itong si Bongbong Marcos at 10 ng kanyang mga alipores at ang buong pamilya ng Marcos Romualdez na mga magnanakaw at sindikato. Sabi nga ni Eric, pati ang lansang at ang tamtax ay gusto na po nilang smuggling at gusto na po nilang kontrolin ang presyo sapagkat na-control
na po nila ang presyo ng bigas, sibuyas, at lahat ng produktong agrikultura. At kung tayo ay patuloy na magpamasakop at matakot sa pamumuno ni Bongbong Marcos, walang mangyayari po sa ating bansa. Patuloy po tayo nalulubog sa kahirapan at napakababa na po ang tingin ng gobyerno ni Marcos Jr. sa bawat sambayan ng Pilipino. Kasya daw po ang 500 pesos na Noche Buena sapagkat daw okay na. Sabi ni Claire Castro, mayroon naman daw yung nakapakits na chop suey. Tangina niya, chop suey pang Noche Buena, putangina niya. Diba? Kung hindi pa naman sila tanga, at kung hindi po napakaliit yung pag-iisip nila sa sambayan ng Pilipino, hindi nila ito maiisip. Nakatawa pa, pinagtatawanan lang po tayo. Kaya dapat magkaisa na po tayo. Kasi kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, tuwing ako ay binibigyan ng mikropono, sinasabi ko na hindi na dapat tayo manahimik, hindi na dapat tayo matatakot. Kung kami po na political vlogger ay pinagbabantaan, at kung ano-ano bang pananakot na sinasabi nila, susunod daw po kami sa pinatay na kapitan doon sa Davao, sa Digos. Kami po ay hindi natatakot sapagkat ang ating pinaglalaban ay hindi po ito para sa ating lahat, kundi ito ay para sa kinabukasan ng susunod pang henerasyon. At kung patuloy po tayong matatakot, patuloy po tayong tatakotin at patuloy po tayong lulubog sa kahirapan. Ang sabi ng ambasador ng France kahapon, walang mga negosyante France na pupunta na sa Pilipinas sapagkat natatakot na sila na pumunta pa dito dahil ang buwis na ibabayad lang nila ay kukurakutin lang. Buong pamilya, ang Marcos ang magnanakaw na. Kaya dapat maninindigan po tayo, magkaisa tayong lahat. At ang itong kick-off rally na ito, kung sinasabi ni Eric, kaunti man tayo, magparami pa po tayo. At hindi dapat tayo mananahimik at hindi dapat tayo titigil. Kapagkat ito na yung pagkakataon na tayo po ay maninindigan dahil may mga leader, grupo at organisasyon na namumuno sa atin. So kailan pa po tayo sasama kung lahat ng mga organisasyon, leader na naninindigan ay patuloy ng mananahimik at gugurgurin at kanilang tatakutin? Mga kababayan, magkaisa na po tayo. Ipaglaban ang bansang Pilipinas dahil walang magmamahal sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! At sabayan niyo ako sa naglalag. Mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din at silangay pupula sa tinyas ng paglaya. Sabay-sabay! Ibon ng may layak lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal ilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking atika, makita kang sakdal laya. One more time. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at pumipiglas. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aming adhika,